Nakita niya ang ikalawang buwan pagkatapos ay nawala siya. Inisip niya na baka ilusyon lang iyon. Baka pagod lang siya. Pagkatapos parang napiunit ang hangin sa harap niya. Isang babae ang lumitaw sa gitna ng kalsada, balot ng alikabok, nakadamit na parang prinsesang tumatakas. Sugatan siya, hingal na hingal, takot na takot. Sa likuran niya, nagsimulang bumukas ang isang liwanag. May mga aninong nakasuot ng armor na lumabas mula sa bitak. Nakatago ang kanilang mga mukha sa likod ng pilak na maskara. Mabagal silang lumalapit, tahimik, na para bang alam na alam nila kung sino ang hinahanap nila. Hindi na siya nag-isip. Tumakbo siya patungo sa estranghera. At nang mahawakan niya ang kamay nito, bumaliktad ang lahat. Nawala ang ingay. Nabura ang lungsod. Nang muli niyang imulat ang mga mata niya, nakahiga siya sa isang itim na kapatagan sa ilalim ng dalawang dambuhalang buwan. Sa malayo, may mga tore na nasusunog sa gabi. Amoy abo at metal ang hangin. Nawala ang mundo. At nag-iisa siya. May mga mangangabayong dumaan malapit sa kanya nang hindi humihinto. Para sa kanila, hindi siya estranghera. Tinitingnan nila siya na para bang matagal na nila siyang kilala. Nanginginig, nakita niya ang isang basag na palanggana. Sa madilim na tubig, nakita niya ang kanyang refleksyon. Hindi na iyon ang mukha niya. Mukha iyon ng ibang babae. Dinala siya sa isang palasyong bitak-bitak kung saan tinatawag siya ng lahat sa ibang pangalan. Prinsesa, tagapagmana, huling pag-asa. Sinubukan niyang tumanggi. Magpaliwanag, tumakas, walang nakinig. Sa bawat tingin, may inaasahan silang mga sagot na wala naman siya. Nang gabing iyon, nakakita siya ng bilog na salamin sa isang silid na bato. Pero hindi ang mundong iyon ang ipinapakita ng salamin. Ipinakita nito ang kanyang kwarto, ang kanyang kalye, ang kanyang bahay. At doon, sa harap ng kanyang ina, nakatayo ang ibang babae. Nakadamit na tulad niya, nakaayos ang buhok na tulad niya. Nabubuhay na sa buhay niya. Pagkatapos, kumislap at nanginig ang larawan. Tumingala ang ibang babae sa salamin na para bang alam nitong may nagmamasid sa kanya. At sa wakas, ngumiti siya. Hindi dahil sa takot, hindi dahil sa pasasalamat, kundi dahil sa ginhawa. Doon niya naintindihan. Hindi niya iniligtas ang isang estranghera. Kinuha niya ang lugar nito.